back sa ating channel na It's a Trap. So ngayong araw na to, isasama-sama na natin yung mga Sarracenia kasi hapon dahil nga rest day namin Saturday, hindi ko sila naasikaso kahit na nakita ko na mataas yung mineral level ng kanilang paso. Pagka-measure ko kahapon, umabot siya ng 250 more or less. Kaya ayan, may mga namatay tayo na mga ayan, ganyan, no? Hindi naman agad yan namamatay, pero ayan yan, napabayaan ko halos ilang linggo na ba ito dito. Kaya kailangan ayusin na natin. So ito yung TDS meter. Ewan ko kung measure pa natin to, pero ang idea lang mairipat natin ngayon at tingnan natin kung kahapon kasi ang ginawa ko lang, tinanggal ko yung tubig dyan. So ayan, measure natin. So 250 to kahapon. Ngayon tingnan natin kung ilan. Mataas pa rin, biruin nyo, umabot pa rin to na 100 plus kung medyo mataas-taas yung tubig. So ayun, 117 kahit hindi pa ganun kataas yung tubig, ganun kalala. Ayan, ganyan lang kanipis yung tubig niyan. Dito nga wala ang tubig So imagine kahapon nung hindi ko pa tinatapon yung tubig niya, umabot ng ganun kataas. Kaya sabi ko medyo alangan ako sa medium na ito. Although tumubo naman sila at mukhang healthy naman. Ito pag nilipat natin to, medyo maninibago. So ang gagawin natin, siguro isama na lang natin yung old medium niya, pero hugasan natin, total nandun na siya sa well draining pot. So mahuhugasan natin to na maayos. So ngayon balik natin to, total ililipat naman natin to na. So hindi ko alam kung kakasya to sa isang tray. Siguro 2 hanggang 3 tray to pagka naitanim na natin, kasi meron pa dito ayan. Tapos susunod naman natin to mga ping, kasi hindi pwedeng ganito. Kung nagtitipid tayo sa space, mas maganda kung sama-sama sila, mas madaling i-manage. Titingnan rin natin, malay nyo okay pa rin naman itong medium na to, hindi na natin nililipat. Sa mga ping hindi maarte ito, kahit ilipat mo to basta't maayos yung pagkakatanim mo, wala pang ilang araw maganda na uli sila. So ito ilan na, ang taas rin pala na ito. Hindi ko na measure kahapon. Ayan yan, 118. Ayan. So taas rin pala. So mukhang marami-rami tayong gagawin yung araw na to. Ayan, pero okay lang, dali lang naman to, madaling i-manage. Tingnan nyo, buhay na buhay. Ito yung natanggal to sa sasakyan ngayon okay na uli. So plano ko sa mga Sarracenia, dito ko na itatanim lahat. Kung maka 2 tray pagkasya natin, di dyan sila. Sa taas nun ay Helianthera. Kung makikita nyo dito, dyan sa mga nakabili ng Helianthera, mga swerteng nakabili. Kasi alam nyo na kung ano mga pasurpresa natin nung nagbenta tayo ng Helianthera. So lagyan nyo lang ng konting tubig sa ilalim. Ito rin hindi konti ito pero ang idea tumutulo yan pagka tumaas na ng kaunti. Ayan. Nadidrain yan dyan. So may natitirang ganito kataas. Ayan. So gusto nila maaraw, lalo na pag acclimated na. Siguro ang gawin nyo pag hindi pa ganun ka-acclimate, di medyo shaded lang, pagka na nyo na na acclimate na, lagyan nyo na ng mas maaraw na na marireceive na liwanag. Ayan, pasensya na kayo, magbusipon ako tapos masakit pa mata ko kaka-cellphone, tsaka nabasa rin ako nakaraan Ayan, pero mas okay na ako ngayon. So ayan.
Di ba? Ang ganda nila ngayon. Hindi ko to binibentang iba. Ito, ayan, itong paletter T na ano dyan. Kasi magiging mother plant natin yan. So, ilang buwan lang, pwede na natin tong pagkati-hatiin. Tapos baka makakuha tayo ng mga, tingin ko aabot to ng ano. Kung isasama natin to ha. Pero kung ito lang, siguro ito, mapupuno uli natin. Ayan. So, kung ito isasama natin, baka abutin ng 1.5 or 2 tray. Ayan, depende sa spacing no, ng pagkakatanim. Pero ako gusto ko sa kanila, pagka Helianthora, medyo may space. Kasi minsan nagpi-flare yung tubo nila, nagwa-widen yung mga luma. Kaya mas maganda medyo layo-layo. Although maganda sila tingnan pagka magkakalapit. Tignan nyo. Diba? Ganda. So, ang ano nyo rin, no, paminsan-minsan, kung talagang nakikita nyo na hindi talaga gumaganda, no, or kahit gumaganda, pagka hinukay nyo yung gilid ng medium, may mga tawag dito, may mga halimbawa, may mga peste, lalagyan nyo ng pesticides. So, araw na lalo, ganda. So, ngayon magtatanim na tayo. May mga order pala ngayon ng Helianthora sa Shopee. Actually, last na yon. Kasi ito ang ibigay natin sa kanya. Yung tag 1.5 lang kasi yung binili niya. So ito, isang ganito. Dapat small pero medium na yan. Tapos bibigyan natin ng small na freebie. Although nakahabol pa siya, ito yung small. Nakahabol pa siya sa promo natin. Pero yung mas mga nauna ay yung mga talagang ano, mas maganda yung mga nakuha. Pero okay lang, no? Actually maganda rin to na nakuha niya kasi iisa lang to itong ganito kaliit. Ang ganda rin, maganda rin na may experience na kung paano yung growth ng isang Helianthora. Dahil bibihira ako makakita ng Helianthora na lalo na to minor, no? Karamihan kasi na ito na available sa market malalaki na. No, so maganda na mapalaki niya tong minor na to kasi magiging matibay ito pagka siya mismo yung makapagpalaki ng feature na to. So yun, tanim na tayo. Umpisahan na natin. Ayan. So buhatin na natin to. May space dito kaya lang mas strict ko doon. May sandalan kasi. Oops. Tignan nyo. Ayan. So ililipat ko na lang. Hindi ko nabibidyoan. Baka lalo madisgrasya. Lagyan na natin dito at pwede na rin itong pagtataniman. Grabe yung climate change ngayon. Talagang kung mahirap mag-alaga ng carnivorous plant, sabihin ko sa inyo, mas mahirap mag-alaga ngayon. Ako mismo nakakaramdam kahit na kumbaga ginamit mo na lahat ng technique, no? Kung mismo hindi mo malaman ano dahilan minsan na pagtitimpla ngayon ng mga halaman kung paano alagaan. Ayun rin siguro yung dahilan kung bakit nagmamahal uli yung mga carnivorous plants kasi marami nang nag-quit, no? Maraming nabawasan ng stocks at yun nga, sa madaling salita maraming namatay na halaman ngayon. Hindi man namatay, lumiit ay lumaki. So hindi naman tayo exempted doon, nagkaroon din tayo ng mga ganong mga pangyayari pero ano magagawa natin, no? Kundi patuloy pa rin. So kahapon sobrang lakas ng hangin at talagang bagyo talaga yung itsura So ngayon after ng ilang minuto lang biglang init, no? Parang walang nangyari. So ngayon din tignan nyo, maambon kanina, medyo masama ang panahon, tapos ngayon biglang araw, no? Yan yung mga magkakasakit ka talaga pagka ganito yung mga sitwasyon. Lalo na sa plants, di ba? Lagi silang totok. Ayan, umaraw na. Salamat sa Panginoon. At yung mga taga Mindanao pala, sana nasa maayos kayong kalagayan. Talagang hindi ako nakatulog kagabi dahil family nung misis ko taga Mindanao, no? So nagkaroon sila ng malakas na lindol kagabi hanggat kaninang madaling araw. Isa sa mga pinakamalakas na lindol. So ngayon, ayan, so tatanim na tayo.
Lipat natin to dito. So bakit ba natin nililipat mga halaman na halimbawa, ito tulad nito kararating lang. Ba't malilipat sir dito? Mukhang okay naman sila. Diba? Actually, pwede ko namang hindi ilipat to, pero sa nakikita ako, mas mabe-benefit sila kung maililipat sila kasi mataas na yung minerals ng medium. Sir, bakit tumaas yan? Maaring nag-spray ng fertilizer or any other chemicals o yung kanilang ginamit na medium ayun nga, na tumaas yung minerals kasi pagka may mga stone or bato tulad yan, maganda tignan, no? Nataas yung minerals kasi bakit? Nagde-decompose kasi yan. So, ayun yung mga dahilan kung bakit So, magkakaroon kayo idea dun sa mga nabanggit natin. So, paggagamit kayo ng medium, yung kung made-decompose man, mapapanatili niya yung low mineral content ng medium. So, kaya hindi tayo gumagamit ng mga ordinary soil or yung mga fresh na mga medium, no? Like for example, ang only fresh medium na ginagamit natin is Sphagnum, so safe yun. Pero mapapansin nyo sa iba, gumagamit rin sila ng coco peat, no? Sa umpisa nagiging okay, pero yung iba napapahamak kasi nga yung coco peat, mataas yung tannins o yung kulay na parang kalawang doon sa coco peat, no? Or kung anumang coco husk, coco coir, coco blocks, iba yung tawag nila. Depende sa shapes and material. So, anyway, so basta hindi pa decompose, no? Yung ibig sabihin yung bagong gawang coco peat, no? So hindi pa magandang pang medium yan. Pagka magagamit kayo ng coco peat yung medyo decompose na. Ano bang itsura ng decomposed coco peat? Medyo dark yung color kumpara sa fresh. Wala tayo dito nun, pero at least may idea kayo, no? So pwede nyo rin gawin, pakuluan nyo, hugasan. So ayun, magiging na yan, medyo mas stable na yan kaysa dun sa mga fresh na harvest. So usually pagka magre-repat kayo ng mga Sarracenia, ito na nga, no, pasensya sa mga patalasas, pero may matututunan kayo sa mga nabanggit ko. Hindi ko na mababanggitin yung walang kwenta. So pagka magre-repat kayo ng Sarracenia, expect nyo na maninibago yan sa bagong medium. At pagre-repat nyo, syempre ang unang-una ang dahilan bukod sa medium yung root system nila, kasi ang root system ng mga yan naka-establish na dyan sa paso na yan, tapos ililipat mo. So anong magiging niya? So mag-umpisa uli sila na mag-establish ng roots. So pag nangyari yon, so hindi sila magpo-focus muna sa growth, no, kundi sa roots, no. Tsaka yun na rin, maglalaki rin yan, pero mag-uumpisa siyempre yan sa maliit. Tapos mapansin nyo yung mga old picture niya, mamamatay, or madidi-condition yung pangit na itsura. Napakita ko nga sa inyo, nandito yung example natin. So ayan, kikita nyo yan. Ayan, so ito yung mga new growth niya. So ito yung mga dati, yung iba nag-brown na. Okay, ito nga yung pag nagustuhan niya naman, pag nagustuhan naman niya yung bagong medium, ayan, nag-picture jump. Ayan. Tingnan natin yung mga purpurea natin. So, meron akong tubig dito sa sides na to. So, dyan ko huhugasan. Tapos, ta-transfer natin dyan. So, makikita nyo, may maliit rin tayong gunting na handa at saka tweezer. So, maaari kasing magamit natin yan. Mahirap lang kasing hilahilahin lang to. Dapat guntingin talaga. So, isort tayo sa madali. Tulad na ito. Dito na rin natin ilagay yung mga medium niya na luma. So, magre-repat kayo. Pwede nyo naman itaktak o bunutin. Nasa sa inyo na yun. Tingnan natin. Ganito, taktak natin. Tingnan natin yung kanyang root system kung kamusta. Ang ganda rin itong naisip nila, no? Kaya lang tingnan nyo yung medium, yung may sand. So okay rin yan. Kaya lang kasi ayan, yung tumataas yung minerals. Kaya lang yung hindi maganda siguro dito sa sand.
So kung gusto niyo naman gamitin sphagnum moss and perlite, ang gawin niyo na lang siguro, taasan niyo yung perlite. So ganyan. Nakikita nyo ngayon na yung mga, hindi ko pala nailapit. Ayan. Nakikita nyo ngayon yung root system niya. Andiyan. So, wag nyo nang, kumbaga, abalahin pa. No? Okay na yan. Tapos, tanim nyo na lang agad. Sabihin nyo, sir, ba't hindi mo nilagay sa tubig? Pwede naman natin gawin. Dito na lang natin hugasan pag nakatanim na. Hugasan din yan. So, kuha tayo ng medium. Ganyan. Mas maganda kung basa. Hindi ko nakabasa so, ganyan lang sa paligid. Pagka may nakita kayong peste, brush nyo talaga. Pero kung wala naman, tulad na ito, healthy, huwag nyo nang i-brush. Para hindi nga ma-istorbo yung kanyang root system. So, pagkabalot, hawak dito, kaya mahalaga may tweezer. Kasi kung kamay nyo at tulad ko na may mga hindi dextrose or medyo nanginginig yung kamay o kaya mataba naman yung daliri, medyo mahirap. Ayan. Grabe, totoo nga yung dami nagkakasakit ngayon. Pati ako tinamaan Pero mabilis yung recovery ko rin dahil sa pagpipray, magamit tayo ng mga herbal medicine na nandito rin nakikita sa growing area natin. Pansit-pansitan, laging, di ba? Meron yan sa inyo. Gamitin nyo yan. Maganda yan sa liver ninyo, sa kidney, pati yung serpentina. Lalo rin mahilig kumain tulad ko. Ayan. So, nakikita nyo dito may mga dried, pwede nating hilahin to. Tingnan natin mahirap, medyo fresh pa, so gupitin nyo na lang kaysa mapahamak pa yung plants. Talaga mapapailing na lang kayo pag na-disgrasya nyo yung mga ganito. So gupitin na lang. Pwede nyo rin hindi pa kailaman to pero nandito na kayo gupitin nyo na. Ang medium pala na ginamit sa kanya ay peat, so maaring may kinalaman to dahil kaya tumaas yung kanyang minerals. Dahil hindi lahat ng peat moss ay pwede sa carnivorous plant. Yung iba kasi hinaluan na ng mga fertilizer. So, rin pala magtanim ng dried yung basta huwag nyo lang kakalimutan na diligan. Kasi pagkabasa, parang malamig sa kamay. Ito, parang saktong-sakto. Kaya siguro yung nakikita natin sa international community. Yung mga dried, yung ginagamit nilang pang lagay sa roots. Siguro dahil sa sobrang lamig sa kanila, mas maganda nga na dried. May natutunan na naman ako ngayong araw na ito. Okay rin pala dried yung ipang balot mo sa root system or rhizome. Then after that, tsaka mo lang diligan, di ba? Hindi ka pa nabasa o nilamig. Tulad ngayon, so yung mga sipon-sipon na yan. Nakikita niyo yung mga moss na yan. Ang ganda tingnan kung nakikita niyo. Labo yata ng cellphone ko ngayon. Ayan, ang ganda ng niya. Hindi lang naman tumubo yan. Kaya lang natin. Hindi ko na i-video yung lahat ng mga pinagre-repot natin kasi ang dami na ito Pero at least may idea na kayo, diba? Kung paano mag-repot. So yung mga ganyan, kahit hindi nyo muna tanggalin. Yung mga dilaw-dilaw pa lang. Tapos huwag nyo masyadong kahilahin yung root system kasi mapuputol. Seedling to seed grown.
itong mga Sarracenia na to, kaya in-expect ko matibay ito. Tagal akong natigil sa pagsarasinya kasi medyo na-trauma ako dun sa mga sarasinya ko dito na napakaganda dati. Napakamamahal pa naman nun. No, nagkandamatayan. Siguro dahil nabigla rin ako sa dami ng halaman. Hindi ko naalagaan lahat. Tapos hindi ko pa alam kung paano i-manage yung mga ibang mga challenges sa pag-alaga ng sarasinya. No, yung mga peste na ayaw talagang matanggal. Dito pa ako anong gagawin ko ng time na yun kasi yun yung mga first, second year ko na pag-alaga ng carnivorous plant. Tatawanan ka lang nung iba nangyari sa'yo. Pero ngayon at least alam na natin, may tutulong na rin natin to na kumbaga ambag yan sa mga guide ko anong gagawin nyo pag nangyari sa inyo. Halimbawa yun, hindi kayo kakabahan ng gusto, hindi kayo ma-depress, malulungkot dahil alam nyo yung may nagawa kayong steps para ma-solusyonan yung problema nyo. Halimbawa sa peste, biglang pagkatuyo, no? So sir, ano nang gagawin pagka bigla natutuyo? So usually yan sa lakas ng hangin, init ng panahon, yan, ganyan. So isa pang challenge ngayon talaga dati parang yung climate change parang dahilan lang yan pero ngayon talaga climate change is real talaga. Kaya yung mga mga simpleng paraan para hindi tayo makakontribute na gawin natin. Tatapon ng basura sa tamang tapunan, yung ganun ba? Ang elementary tinuturo na sa atin yan hindi na natin na-apply. Tatanim ng puno, di ba? Yung Boy Scout ko ginagawa mo yan. Ngayon di na. Maraming activities ang DNR sa tree planting, di ba? Sali lang tayo. Ayun. Tibay talaga itong sarasinya. Yung tipong parang mamamatay na biglang may maliliit na tubo dyan sa ilalim. Nagtatry talaga silang mag-survive pagka sila. Yung nakaka-face sila ng mga challenges din like yung taas ng minerals. So, sa tingin ko malaki rin kinita nito nung nagbenta sa akin nito. Kasi magkano lang naman ang seeds ng sarasinya. Pero okay lang. Kailangan ko naman talaga rin ng supplies ng sarasinya ngayon at kung bibili pa ako ng seeds ilang panahon pa bago dumating sa akin at hindi ko rin alam kung tutubo. Tsaka to grow ng ganito kalalaki buwan taon rin ang binibilang lalo na pag outdoor. So kaya okay na rin. Tsaka marami rin previous tsaka tropa rin naman natin yung bumili na ito. Actually first year pa lang na pag-aalaga ako ng carnivorous plant, nabili-bili na rin sa akin yan. Baka hindi pa nga siya graduate kung graduate man siya bago-bago pa lang rin siya sa pag-aalaga ng carnivorous plant. Pakabait nga daming previous nito. Pagka seller kasi kayo, syempre marami-rami kayong bibilin. So nabibigyan tayo ng marami ring previous. Saka mas magandang deal. Parang wholesale ba pagdating sa ibang mga product. Yung iba, iniisip siguro mahilig ako mag-hoard. Bumibili lang ako ng maraming supply pagka kailangan ko at pagka may budget. Hindi naman tayo laging may pera. At hindi naman lahat kailangan kong bilhin kasi yung iba, marami na rin ako. Kung may demand or kung wala kang stocks na yon, siyempre bibili ka na marami.
Kataon lang talaga na wala na akong mga sarasinya noong time na nakita ko yung post na to. Kaya piniem ko siya. Yun, nagkataon naman na may tira pa siya, hindi ganun kalalaki at pinagpilian na, pero at least meron pa. Ayan. So ano, hindi ko man siguro i-video lahat kasi baka mapatagal yung video natin. Tamad rin ako mag-edit kasi pag sobrang haba na, no? Pero at least may natututunan kayo kahit napapahaba minsan yung video natin. So mamaya itutuloy ko to pagka nakapat na lahat. So at kung may makita ako na kailangan nating i-content, yun lang muna. Kita tayo mamaya. Tanim na yung mga ano natin, sarasinya purpurera natin dito. Medyo maingay lang, kaya pagpasensyahan nyo na. So ito yung mga naitanim natin. So tignan natin to sa mga susunod na araw. For sure may mga magbabrown dito. At may mga naitanim din ako ng mga alanganin na. So hindi natin maiwasan yon, may mga ano talaga, mortality, no? So pagdasal na lang natin na mas marami mag-survive kaysa sa mamatay. So ayan, pagka malalaki na medyo kinakaya nila, pero pag ganito pa kalilit medyo mahirap pag niripat mo. Pero wala tayong magawa dahil medyo bad na talaga tong medium. At kung titignan natin mamaya, talagang kailangan talagang iripat So tingnan nyo tong ano sa baba, yung mga medium na nakita natin. So para pala ma-measure nyo yung minerals dun sa medium, pwede nyo ilagay yan sa tubig. Hindi naman yan accurate na malaman mo talaga kung gaano yung minerals ng medium, pero at least may idea kayo kung mataas na or mababa pa. So syempre para ma-measure nyo yan, dahil ang na-measure natin tubig diba? Yung conductivity ng tubig, kaya dapat nalagyan yung tubig. So yan, tignan nyo kung gaano ko taas, 188. So considering na diniligan ko na yan ng low minerals, so mataas talaga. So umabot talaga yan kahapon ng 250. Ngayon ay tubig yung mineasure ko, hindi ko nilagyan ng medium. So mataas talaga, kaya ngayon iniripat natin. So yun lang muna, at maraming salamat sa inyong panonood at pasensya na uli kayo sa ingay, at ingat kayo. God bless, bye bye.